So medyo po mahirap pa alisin pagka nakalagay itong kuwan ito. So alisin po natin ito. At meron din itong lock doon sa ilalim. So ayan po, at natanggal ko na. Ayan. So ayan na po ang natira. Ngayon ito ang susubukan ko uling alisin. Good day po mga kasenyor. Kumusta po kayo? Sa video pong ito ay magkukuhan muna ako, mag-DIY po muna ako. Dahil kahapon po na ginamit ko itong aming sasakyan, may lumitaw na ilaw sa dashboard. So ipapakita ko po sa inyo kung ano ibig sabihin ng ilaw na lumitaw na yon. Tara po at samahan ninyo ako sa aking pag-DIY dito sa aking sasakyan. So ayan mga kasenyor, at paandarin ko itong sasakyan ko para makita ninyo kung ano yung umilaw dun sa aking dashboard. So ayan po. Ayan po yung umilaw. Pag nakita nyo yan sa dashboard, ibig sabihin, ang binibigay na message niyan ay merong pundidong ilaw o may hindi gumaganang ilaw sa labas ng sasakyan. So kung titignan po ninyo dito sa message sa board neto, ayun, nawala na. Ang inilitaw pong message ay yun daw aking brake light, kanang brake light ay nagmamalfunction. Ibig pong sabihin ay hindi gumagana. So yun po ang titignan ko ngayon at makita kung kaya kong palitan ng bumbilya yung brake light na yon. Sige po mga kasenyor, at umpisahan ko ng mag-diagnose nitong aking sasakyan. So yan po yung likod ng aking sasakyan mga kasenyor, at ang hindi gumaganang ilaw na sinasabi, titignan po natin at bubuksan ko itong likod, itong pinto. Okay. Tapos buksan natin itong tailgate. So ngayon pong nabuksan ito ang kailangang makita ko sa loob. So dito po natin kukunin yan dito. Titignan ko kung ito may hawakan po rito. So ayun. So ayan mga kasenyor, at natanggal ko na yung cover dito. So ito naman yung pong access ng ilaw nung backlight, tail light ay dito po sa likod nito. Yan o. Papakita ko sa inyo yan. Ayan po. Andi dito rin po yung ng mga fuse. So ayan. So ngayon yung pong access ng ilaw ito. Ayan po. Ito po ang kailangan alisin ko ito. So ito po ay merong clip. Ayan. At saka yung isa ay ando dun sa loob. Bali ayun, ando dun. So yun po ang susubukan kong alisin para mabunot ko itong buong kasi po yung bumbilya sama-sama dito sa isang pyesa na ito. So kailangan maalis po ito
itong kabuuan nito para makuha ko yung bumbilya, dahil ang bumbilya po nito ay andi dito at saka andi dito at saka may isa pa rito sa gitna. So yan po ang aking susubukang alisin ngayon. So medyo po mahirap pa alisin pagka nakalagay itong kwan ito. So alisin po natin ito. At meron din itong lock doon sa ilalim. So ayan po, at natanggal ko na. Ayan. So ayan na po ang natira. Ngayon ito ang susubukan ko uling alisin. So ayan po mga kasenyor, at natanggal ko na. Ayan. Isang kwan po yan. Isang buo. Ayan po. Ganyan siya. Yan ang itsura. Ngayon, ito siguro yung kwan. Ito yung pundido. Ito. Ngayon, papalitan ko na silang lahat mga kasenyor para sigurado na. Yun ito siguro putol pa ang filament nito, kung makikita nyo ito. So ako pupunta muna sa Canadian Tire at bibili nito mga bumbilya na ito. So ayan po mga kasenyor, at bibili muna ako ng pampalit na bumbilya. Tinanggal ko po ito para sigurado ang bibiling kong bumbilya. So mga kasenyor, ayan, kadarating ko lang, galing ako ng Canadian Tire at bumili ko nitong mga bumbilya. Mura lang naman pala, kaya papalitan ko na rin pati yung kaliwang tail light para puro sila bago. Kasi mga kasenyor, napansin ko ito mga original pa. Ito original pa ito. Itong maliit na valve na ito, ayan. Tsaka ito namang isa, pero ang napundi itong maliit na ito. So ito, ibig na rin mapundi nito dahil maitim na yung kwan. Kung mapapansin nyo, maitim na yung valve, may bahagi siyang maitim. Itong isa okay pa, pero papalitan ko na rin since mura lang naman ito. Bali kumukuha lang ito, nagkakahalaga lang ito ng $7.99, bali 8. So ito ipapalit ko sa kanan, itong dalawa nito para dito, at itong isa nito ipapalit ko rito. Kasi po pagka hindi ko panilitan pareho, magkaiba po ng liwanag Ito kuwan lang ito ang candle power lang nito parang yung ilan bang candle power nito, hindi bali mataas po ito. Nabili ko ng 1.9 watt. So papalitan ko na sila para pare-parehas sila ng liwanag. Ayan mga kasenyor, kakabit ko na So ayan. Ayan. So ayan, at naikabit ko na. So ito na lang ikakabit ko. Itong plug.
So ayan mga kasenyor, susubukan ko na kung anong mangyayari, kung okay na ito. Nakukuha ng basura. Kaya talang kahirap-hirap ang mga basurero dito sa Canada. Kita nyo, mag-isa lang yan, walang katulong, driver lang. Kaya malalaki ang sahod din yan. Okay, sige mga kasenyor, at sinundo ko lang si Mrs. at patitingnan ko sa kanya kung pag pinaandar ko kung okay na. Kailangan. Nandiyan ata eh. Hindi yan. Ito. Titignan mo tuloy yun yung side na. Sige, titignan ko muna ito. Padidilimin ko para kanlungan ko para malang ko umiilaw. Milaw na ito. Sige nga ito. Bilaw ba? Oo, ito. Tingnan mo. Ala. Hindi din pala gumagana itong right side marker ko. Ayan, at hindi rin nagpa-plus. Ibig sabihin, pundi rin itong bumbilya na ito. Saka ako na lang siguro ito papalitan dahil itong side marker na ito ay napakamahal. Yung isang pares bali 350 plus GST, US dollars pa yun. So siguro pag-iipunan ko muna bago ko palitan ito. Ito naman isa ay buo pa, ayun at nagpa-plus pa naman. Tingnan mo nga pagka itunlas ko kung magpa-plus. Pa-plus. Pagka namulayan ako. Nagpa-plus at saka iniilaw yung baba. Ngayon, ano na nakailaw? Ngayon, nakailaw yan. Kung mga paano nakailaw doon. So ayan mga kasenyor, wala na yung ilaw na lumitaw dito sa dashboard ko. So ibig sabihin ay okay na yung aking mga ilaw sa likod. So ayun mga kasenyor, ganun lang kabilis ang pagpapalit ng napunding bumbilya sa tail light. Hindi naman masyadong mahirap gawin. Kung meron ka lang mga bumbilyang pampalit, siguro yung mga 30 minutes to 1 hour, pati yung pagtatanggal at pagsusoli, okay na yon, oras na yon, 1 oras. Lagyan na natin sa 1 oras para kung medyo mahirap tanggalin yung lalagyan ng bumbilya, meron kang sobrang oras na magagamit. Sige po mga kasenyor, at hanggang dito na lang ang aking vlog, at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paggagawa ng do it yourself again na trabaho dito sa aking sasakyan. Sige po, okay mga kasenyor, babay na po.